Hey! Imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit at manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit at manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Imposible sa Diyos.
Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mo itama. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Muli po ay naririto ang programang maghahatid sa atin ng isang buting balita para po sa ating lahat. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Walang imposible. Muli po itong yung lingkod, Pastor Manny Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyayang muli. Samahan po ninyo ang inyong lingkod sa loob po ng isang oras ng pangangaral at pamamahayag ng kanyang mga salita. Na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya halina po kayo mga kapatid. Tayo po ay sama-samang maglingkod at magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ngayong umagang ito kay Sister Lisa Villarico at ganun din po sa inyong mga anak at ganun din po kay Architect Leo Rosas ng Las Piñas. Praise God, kasama na po ang inyong may bahay na Sister Nene Rosas, kay John Lee na inyong apo at sa inyong anak na si Hansel. Ay nais mo itama. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa LA, Los Angeles, California, batiin po natin ang isang mapagpalang gabi riyan sa California, si Brother Ronnie Atendido. Ganon din po sa inyong mga kasama dyan, sa inyong tahanan na kapatid. Kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Praise God! Hallelujah! Blessed morning to all! Nasa house na ako by God's grace and faithfulness. Praise the Lord, oh my God! Yan po ang sinasabi po ng ating kapatid na si Brother Bob Yuson Atendido, nakalalabas lamang mula po sa NKTI, Quezon City.
Hallelujah. Next challenges, liquid diet for 3 days. Lord help me, please. Hallelujah. Amen. Amen. Kayang-kaya, Brother Bob. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Napakabuti niya sa inyong buhay. Ganon din po kay Sister Becky Atendido na ngayon po sila ay nasa San Pedro, Laguna. Imposible kung sa kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible kung sa kanya'y At mula naman po sa bansang Canada, batiin natin ang isang mapagpalang gabi kay si Sister Marilu Quinto at ganun din ang kanyang asawa na si Brother Israel Quinto. Kasama na rin ang kanilang anak na si Chelsea. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga rin kay Sister Kit at Rafael Arellano. Hallelujah. At ganoon na rin po sa inyong mga magulang, Sister Kit, kay Brother Roel at kay Sister Levy Rafael at sa iyong asawa at ganoon din sa iyong anak na si Aries. ang landas mo ay nais mong tama. Sa Diyos walang imposible kung sa Good morning kay Brother Lloyd Nebres ng Ligas, Bacoor, Cavite at ganun din sa iyong asawa na Sister Aida Nebres at sa iyong mga kasama riyan sa inyong tahanan na sina Adrian, Lloyda at si L.A. Ganun na rin sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ. walang imposible. Bumabati sa lahat ng mga sumusubaybay si Brother Max Arsadon Tapulaw ng CAA Las Piñas. Good morning, Brother Max. At ganoon din sa iyong mga kasama dyan, sa iyong mga anak na sina Donna, Diane Lee, Russell at Daryl. At gayon na rin sa iyong mga apo na sina Shekinah, Ken at Pen. Sa Diyos walang imposible. Praise God. So anyayaan po natin ang iba nating mga kapatid. Mag-share na po tayo. Hallelujah. We have 16 viewers right now. Praise God. 4 pa lang po ang nag-share. Mag-share na po tayo mga kapatid. So bago tayo manalangin, batiin po muna natin si Sister Lily Pangilinan at si Brother Alvic Pangilinan na ngayon po ay nakatutok sa ating pong programa na hindi umaalis sa kanilang bahay bago pumasok sa trabaho, ay nakikinig muna ng ating programa kaya naman patuloy na pinagpapala ang kanilang buhay. Amen. Hallelujah. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Good morning din mula sa Soldier Church, Bacoor, Cavite. Praise God, mapagpalang umaga sa lahat sa Diyos. Wala imposible, ang sabi naman po ni Nanay Carmen Somido. Good morning din, Nanay Carmen, at gayon din sa iyong asawa na si Tatay Nick Somido. Sama na rin natin mula uli sa Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, Pastor, and to all watching. Thank God for a new day. God bless us all. Ang sabi po ni Sister Emmy Diaz sa lahat ng mga nakikinig ngayong umagang ito. So good morning din po sa iyo, Sister Emmy, at sa iyong mga kasama dyan na nasa inyong tahanan na nagwo-work from home, kina Jonah, Ivy at Reds, at ganoon na rin sa iyong apo na si Rayhan. So tayo po ngayon ay dadako po sa ating pong panalangin ngayong umagang ito. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y dumako sa panalangin. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Muli o Diyos, nabiyayaan kami ng isang panibagong araw. Namulat ang aming mga mata upang muling masilayan ang ganda ng iyong nilikha. At sa gayon, Panginoon, ay maranasan po namin muli sa buong maghapon ng iyong pagpapala,
ang iyong proteksyon na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Bago kami dumulog, Panginoon, ng lubusan sa iyong banal na trono, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, mga bagay na nagiging hadlang at palakid sa aming paglapit at pagtugon mo sa aming mga panalangin. Kaya minsan pa, Panginoon Diyos, naririto po kami na nagpapakumbaba at muli nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gawin po ninyo kaming karapat-dapat at kaaya-aya sa iyong paningin upang sa gayon, malaya po naming mapag-aralan at tanggapin ang iyong mga salita bilang pagkaing espiritual na sa amin po'y patuloy na nagbibigay ng paglago, pag-unlad ng aming mga buhay, pananampalataya. At patuloy, O Diyos, na mas makilala ka pa namin, mas lalo pang lumawak ang aming kaalaman tungkol sa iyong mga salita at sa iyong kabutihan sa aming buhay. Maging malaya at maging bukas ang aming mga puso at isipan, O Diyos, na ito'y aming tatanggapin. Upang sa gayon, Panginoon Diyos, patuloy po kaming makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Higit sa lahat, O Diyos, maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay, sapagkat ang salita mo ay mayroong taglay na mga tanda, himala at kababalaghan, at ito'y hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang. Kaya naman ako na yung lingkod, muli nagpapasakop sa iyo, gamitin po lamang ninyo akong instrumento at daluyan ng iyong mga salita. At sa araw na ito, minsan pa muli, maluwalhati at maitaas namin ng iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Glorify your name, Lord Jesus. Praise the Lord! Kay Sister Marlene Soribio ng TS Cruz Subdivision, ganun din po sa iyong mga anak na sina Elika, Elaine at Jelay, at gayon na rin sa iyong alaga na si Bimbi, hallelujah, at kay Nanay Miding at kay Tatay Marino, at ganun rin po sa Veterans Motor Shop at sa kanyang mga mekaniko dyan, at kay Brother Obet Soribio at sa kanyang mga anak. And also, good morning to Sister Sharon Nickdow ng Las Piñas. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, kapatid, at sa iyong mga kasama dyan, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Praise God. At ganun din po kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada. Isang mapagpalang gabi dyan, Sister Mems. Praise God, hallelujah. At ganun din po sa iyong mga kasama dyan, kina Diana at JR, at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Hey, wala pa ho sa kalahati ang ating sharing. Praise God, 22 viewers, 6 pa lang po ang napumipindot sa inyo ng share button. Praise God. Mga kapatid, tayo po'y mag-share na at tayo magpapasimula na sa ating pong gawain, sa ating pong pag-aaral at pagpapatuloy po natin ang ating paksa. Ang ating paksa ay tungkol po sa ipinagkakaloob ng Diyos sa ating mga panalangin. Ano po yung prayer granted? Kahapon po ay nasa unang bahagi po tayo at ibinigay ko po sa inyo kahapon ang unang hakbang upang ang ating mga panalangin ay magkaroon po ng katugunan, no? Natugunin at sagutin ng Panginoong Diyos ang ating pong mga panalangin. At isa sa mga tinalakay po natin ay ang panalangin ng matuwid. Ano po? Yan po ay hindi ho napahihindian ng Diyos. At yan po ay kanyang ipinagkakaloob kapag tayo po ay nakita ng Diyos na ang ating buhay ay matuwid sa kanyang harapan, ano man ang ating hingin ay ipagkakaloob niya, mga kapatid. Kaya nga, sa mga oras na ito ay ating pong patuloy na tayo po ay dadako po sa ating ikalawang bahagi po. Ano po? Kahapon binigay ko po sa inyo muna yung ano po, no? Yung pong mga katangian kung paano po ang isang taong matuwid, ano po ang mga tinataglay
na katangian ito. Inisa-isa ko po sa inyo ang mga katangiang ito, mga kapatid. Hallelujah. So ngayon po naman, mga kapatid, ang ikalawa pong bahagi at ikalawang hakbang, no, ikalawang bagay na hindi ho ang Diyos ay magpapahindi sa ating mga panalangin, ay ito pong mababasa po natin dito sa aklat po ng Lucas 18, praise God, ay mababasa po natin ang isang talinhaga na sinaysay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Praise God, hallelujah, purihin ang Diyos. So bago po natin ituloy ito, mga kapatid, nakapag-share na po ba tayo? Nakapag-host na po ba tayo ng watch party? At higit sa lahat, huwag niyong kalilimutang tumugon at makipag-engage, praise God, sa ating pong pag-aaral. Magsalita po kayo through comment section box po natin. Mag-chat down po kayo sa inyong mga notebook upang sa gayon ay hindi po ninyo makalimutan ang bawat puntos, bawat bawat mga ibinibigay na mga hakbang at mga katangian po ay hindi natin nalilimutan. Praise God. So, kahapon, una ay ang panalangin ng matuwid. Ngayon po naman ay panalangin tuloy-tuloy. Yan po, mga kapatid, ang ikalawang hakbang na ipinakikita dito upang ang Diyos ay ipagkaloob ang iyong panalangin, ay huwag kang titigil na dumalangin sa kanyang banal na trono. Huwag kang hihinto sa paghingi. Sabi nga po dito sa Luke chapter 18, beginning verse 1 to 7, at sinilita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi. Okay? Men always ought to pray. Praise God. Yan po ang salin sa King James Version. Always ought to pray. Hindi sinabing sometimes, but always. Laging manalangin at huwag manglulupaypay. Huwag manghihina. Huwag mawawalan ng loob. Huwag mawawalan ng pag-asa. Kundi sabi dito, at huwag mga glulupaypay na sinasabing may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitagan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng balo. Praise God. At siya'y naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapwat. Pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, ito po yung hukom, masamang hukom ha, praise God. Bagamat di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Kumbaga hindi siya titigilan. Hindi hihinto ang babaeng ito. Baka gabi-gabi, araw-araw, oras-oras, minuto ay babagabagin siya, kakatukin siya. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa Kanya, na humihingi sa Kanya, na nagdarasal sa Kanya, na lumuluhog sa Kanya araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Yan po, mga kapatid, ang binabanggit po dito sa ating pong tekstong binasa, na ang tao ay dapat lagi pong nananalangin ng tuloy-tuloy. Ika nga ni Pablo sa kanyang sulat sa unang Tesalonica 5:17. Ano po ang binanggit ni Pablo rito? Prayer without ceasing. Manalangin ng walang patid. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na manalangin ng walang patid, ng walang hinto? At paano posible na magpatuloy excuse me po. Hallelujah. Sabi nga ni Brother Ronnie, kaboses ko raw si Mike Enriquez. Hallelujah. Paano po posible na magpatuloy sa normal na buhay kung gagawin natin ito? Hallelujah. Praise God. Una,
Hindi ibig sabihin ni Pablo na dapat tayong maglakad buong araw na nagmumukmuk sa Diyos. Sa halip, itinuturo niya na maaari tayong mabuhay sa isang palaging pag-uugali ng pananalangin. Yes, kahit na ginagawa natin ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Praise God! Siyempre, may mga panahon na tayo po'y nagdarasal ng higit pa sa iba, ngunit anuman ang mga partikular na bagay sa ating mga listahan na dapat gawin, mapananatili natin ang isang natural, patuloy na pag-uusap sa Panginoon na sumasaklaw sa ating buong buhay. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. Amen? Praise God! Kaya dapat ba tayong manalangin tungkol sa mga pangkaraniwang bagay? Mga kapatid, yes naman po. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin natin dahil interesado siya sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kaya nga inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin na kausapin natin siya tungkol sa anumang mga pag-aalala, sa mga interest natin, sa mga pagkalito natin, takot, hamon o sa anumang paraan na nakaaapekto sa iyong buhay. Dapat mong hilingin sa Kanya na tulungan niya tayo sa mga maliliit na bagay tulad ng paghahanap ng mga simpleng bagay. Ako nga ho, minsan kapag meron po akong isang bagay na nakalimutan ko kung saan ko nailagay, minsan salita na lang ako, Lord, nasan ba yun? Saan ko ba nilagay yun, Lord? Tulungan mo naman ako, Panginoon. Mga ganong bagay ba, mga kapatid? No? Praise God. Parang pangkaraniwan lamang na kung baga ay kahit sa maliliit na mga detalye ng buhay po natin ay kinakausap natin ang Diyos at marahil yan po ay inyo pong nararanasan din sa inyong personal na buhay. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Ha? Praise God! Good morning kay Sister Estela Pugar Lambikutan. Ganun din po sa iyong mga kasadyan, Nana Estela, sa iyong mga apo at sa iyong mga anak. At good morning din po kay Sister Ceci Glory Pagtakhan. At shout out daw po sa mga taga Center Molino 2. Shout out daw po, sabi po ni Sister Ceci Glory Pagtakhan. Hallelujah! Oh, good morning din kay Sister Rose Tasipit ng Pilar Village at ganoon din kay Brother Romy Tasipit at kay sa inyong anak na si Ruru, ha? Praise God. So, mga kapatid, no? Kumbaga sa pamamagitan ng mga nasabing kahilingan, nalalaman mo na ang Diyos ay ang iyong mabait na makalangit na Ama at ikaw ang kanyang minamahal na anak. Hallelujah! At alam naman natin, mga kapatid, na sa pamamagitan lamang ng panalangin maaari nating makamit o matagpuan ang mga biyaya at pagpapala, praise God, na walang limitasyong mapagkukunan natin, no? Sa pamamagitan lamang, mga kapatid, ng paghahanap sa Kanya, masusubukan natin ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga sinabi niya sa John 14:14, maaari kang humiling sa akin ng anumang bagay sa aking pangalan at gagawin ko ito. Hallelujah! Minsan kasi mga kapatid, madalas nalilimitahan natin ang ating pagdarasal ng wasto sapagkat hindi natin buong puso na ibinubuhos ang ating sarili sa Kanyang biyaya at awa. Praise God! Tinatawag ka ng Diyos, kapatid, na maging taong mapanalanginin. At ang regular na pakikipag-usap ay lumilikha ng matalik na pakikipag-ugnayan sa ating tagapagligtas. Sa oras, sa pamamagitan ng ating oras sa Kanya, natutuklasan po natin, mga kapatid, ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang katapatan at kamangahamanghang direksyon para sa ating buhay. Mahahanap natin ang lakas at karunungan sa bawat
hakbang ng ating mga landas upang maranasan natin ang lahat ng nilikha niya sa atin. Kapag tayo nagkakaroon ng isang mapanalang pananaw, kalaunan ng ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, ang unang likas na hilig sa bawat sitwasyon. Hindi lamang kapag naharap tayo sa isang hamon o nakakaharap ng isang kahirapan at sa oras, at hindi nawa mangyari na hindi natin na wag tayong hindi mananalangin, mga kapatid. Kaya sinasabi po rito, mga kapatid, no, na tayo po ay manalangin ng walang patid. Praise God. Prayer without ceasing. At alam po ba ninyo na ito ang naging susi sa buhay po ni Daniel. Mababasa niyo po, mga kapatid, no, na kung saan sa kanyang buhay panalangin, siya ay iniligtas ng Diyos sa bibig ng mga leon, ang tuloy-tuloy niyang pagdarasal sa Diyos, that even to the point of death, nanalangin pa din siya. Kaya naman laging ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang mga kahilingan sa panalangin. Anong sabi rito? Sa Daniel chapter 6 verse 10, at nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod na kanyang mga tuhod ng makaitlo isang araw, 3 times a day, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Way of life ni Daniel. Bahagi ng buhay ni Daniel ang manalangin araw-araw, 3 beses, kung minsan ay hindi lamang 3 beses. Kaya naman, kung nais nating ipagkaloob ng Diyos ang ating mga hinihingi sa panalangin, huwag kang bibitaw, kapatid. Huwag kang hihinto. Huwag kang manghihinawa sa panalangin hanggat hindi ito dumarating. Push mo lang ng push. Pray until something happen. Amen po ba, kapatid? Pray until something happen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Amen? Praise the Lord. Pastor, paano manalangin ng walang patid? Ha? Paano po? Praise God. Yung ba? Wala na tayong magagawa niya buong maghapon kung mananalangin na lang tayo. Katulad nga po nung binanggit ko kaninang una, hindi naman po ganun ang ibig sabihin ni Pablo ng panalangin walang patid. Kundi, sinasabi po rito, hanggat maari po, hanggat hindi ho dumarating yung hinihingi, hanggat hindi ipinagkakaloob, tulad nung talinhaga na binanggit ng ating Panginoon sa tungkol sa babaeng balo. Praise God. Wag na wag po tayong hihinto. Kaya nga sinasabi rito, push, no? Pray until something happen. Yan pong ibig sabihin ng push. Okay? Praise God. So, paano manalangin ng walang patid? Okay, una, hallelujah. Praise God. Siguro katabi ni Sister Nemia yung kanyang apo, kaya kung ano-ano yung tinatype sa kanyang ano po. Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga comment dito, baka tinatype ng kanyang apo na maliit. Praise God. Hallelujah. So, sabi po rito, unang bagay, no, unang paraan na tayo ay mananalangin ng walang patid, magsimula po tayo sa pasasalamat. Simulan natin ang ating araw, ang ating buhay sa pasasalamat. Praise God. Sabi nga ni Santiago sa Kapitulo 5, talata po ay 13, nagbabata-baga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri.
At ang sabi po ng awit 100, talata ay 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sa madaling salita, magsimula sa pamamagitan ng pagsasabi sa Diyos kung ano ang iyong pinasasalamatan. Ang panalangin ay hindi kailangan humiling ng anumang bagay. Maaring simpleng pasasalamat o simpleng pasalamatan siya mula sa ating mga puso sa kung ano ang kanyang ginawa, nagawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Hallelujah! Good morning kay Sister Mimi Perino Pondario at sa iyong nanay na Sister Ellie at sa iyong mga tiyahin, ang Perino family at sa iyong mga anak, ha? Praise God! Pati na rin natin si Nanay Remy Soribio. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po, Mami Remy Soribio, na masipag na nangangasiwa sa kanyang buong sambahayan. Sa kabila ng kanyang edad, ay napakasipag po nitong ating mami na ito. Good morning din kay Brother Nap Durano at kay Sister Alice Durano at sa inyong anak na si David. So yan po mga kapatid, ang una, sa pananalangin na walang patid, ano po ang kailangan? Magsimula sa pasasalamat. Na paggising sa umaga, Lord, salamat po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nagising ka pa ngayong umaga. Purihin ang Diyos. Namulat pa ang iyong mga mata. At pasalamatan mo na rin, unahan mo ang Diyos. Pasalamatan mo na siya sa mga biyaya na ipagkakalob niya sa buong maghapong ito. Sa proteksyon na kanyang gagawin sa iyo. Hallelujah. Praise God. Amen. Ikalawa, para malaman mo na ikaw ay nananalangin ng walang patid, ay magpakatotoo po tayo. Maging totoo. Maging totoo po tayo, mga kapatid. Yung bang ang panalangin ay simpleng pag-uusap, na para bagang nakikipag-usap ka sa Diyos na parang kinakausap mo siya bilang isang kaibigan. Ano pong ibig sabihin nito? Maging kaswal lamang para hindi ka mainip. Yung kaswal, naalala ko meron kami isang kabanda, sa aming grupo, sa banda po namin, sa music ministry. Siya po si Sister Beng Morales. Minsan ay naatasan po namin siya na magbukas sa panalangin, mag-lead, manguna sa aming panalangin. Alam nyo, muntik na po kaming matawa, maghagalpakan sa tawa, dahil yung way ng kanyang pananalangin ay parang kaibigan lang niya ang Diyos sa kanyang panalangin. Natatawa kami, gusto na namin humagalpak, pero talaga namang ganun siya. Kaswal na sinasabi niya nga, Lord naman, bakit naman ganito? Para bagang kausap niya, sige na naman Panginoon, na kami ay iyong katagpuin sa amin pong practice na ito, sa amin pong pag-aaral. Para naman Lord na hindi ka namin pinaglilingkuran, di ba Lord? Ganun po, kaswal na kaswal. Praise God. So maaari natin kausapin ng Diyos sa ganung paraan, mga kapatid. Yung maging totoo po tayo. Kasi kung minsan yung mga panalangin natin para bagang punong-puno ng emosyon, tama po ba? Praise God. So, yung mga ganong panalangin ay hindi naman po masama. Okay naman po iyon. Pero pagka mga simple at gusto natin ang Diyos ay lagi nating kausap, ay kausapin natin siya bilang isang normal na, kumbaga parang kaibigan lang. Di ba parang relasyon niya sa iyong ama eh. May mga pagkakataon, nakausap mo ang iyong tatay o magulang sa isang seryosong usapan. At meron namang pagkakataon na ang usapan ninyo yung usapang kaibigan, parang barkadahan ba? So, ganun din po.
Para naman po hindi boring po, para naman po hindi ka naiinip na nakikita mo na ba? Yung bang panalangin mo ay tuloy-tuloy dahil sa buong maghapon, sa buong araw, nakakausap mo ang Diyos sa isang simpleng pamamaraan, sa isang simpleng pakikipag-usap. So maging totoo po tayo, mga kapatid. Okay? At para mangyari yan, ang gagawin po natin, ikatlo, i-incorporate po natin yung prayer natin sa mga household chores po natin. Yes, isama ang panalangin sa pang-araw-araw na gawain sa bahay. Praise God. Hayaan ang iyong mga pang-araw-araw na gawain na maging mga gawa ng pagsamba. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa mga oras ng pagdarasal. Habang nagluluto, maari mong kausapin ng Diyos. Habang naglalaban, naglilinis o nagtutupi ng mga damit. Hindi mo kailangan pumikit kung inaakala mo masusunog yung niluluto mo habang nagdarasal ka. Kasi kailangan mong pumikit. Pwede kang praise God. Pwede kang praise God kasi pwede kang magdasal ng nakadilat dahil ang prayer po, ang panalangin po is not about the position of our body, but prayer is about the position of our heart. Praise God. Ang panalangin po ay hindi kung paano kung paano ang paraan, kung tayo ba'y tatayo, kung tayo ba ay luluhod, kung tayo ba ay nakadipa, kung tayo ba ay nakahiga. It is not about the position of our body, but prayer is all about the position of our heart. Yung bang puso natin ay malinis? Sa akala mo ba wala yang itinatanim na sama na loob o galit? Ha? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, maaari tayong mag-pray habang kayo ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Katulad ko po kahapon, naglinis po ako ng bahay at hanggang ngayon nga po hindi pa ako tapos. Sala pa lang yung nalilinis ko. Praise God. At habang ako'y naglilinis, kasabay noon ay gumagawa po ako ng sermon. Naglalaro na sa isip, nakikipag-usap na ako sa Diyos, nakikipag-ugnayan na ako sa Diyos kung ano po ang aking dadalhin, kung ano po ang aking ituturo ngayong araw na ito. At kasabay noon, habang nagpapahinga, ay nagluluto, no? Praise God! Hallelujah! Eh kung pipikit ba ako, makakapaglinis ba ako? Hindi. Tama po ba? Kaya nga minsan ako habang nagmamaneho ng sasakyan, praise God, nananalangin din. Hindi ako pwedeng pumikit. Babangga ako pagka ako'y pumikit. So, mga kapatid, no, ang pakikipag-usap sa Diyos, no, ay isang bagay na minimiti ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. At sa pakikipag-usap sa Kanya, hindi nga lang, kumbaga, habang tayo ay gumagawa sa gawaing bahay, no, tayo umuusal ng panalangin. Praise God. Hallelujah. At yung panalangin natin, maaring hindi natin sabihin sa ating mga bibig kahit hindi naririnig. Maging sa isipan lang, kapatid. Kasi baka naman pag nagsasalita ka mag-isa, marinig ng mga kasama mo sa bahay, baka sabihin, naloloko ka. Nababaliw ka na. Kahit sa isipan lang, mga kapatid. Dahil ako, ganun pong ginagawa ko sa bahay. No po? Bibig ko lang ang gumagalaw at sa isip ko lang kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, yan ay isang paraan din para ikaw ay patuloy na nananalangin habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nagluluto, o sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Lagi tayong makipag-usap sa Diyos. Amen. Ikaapat, mga kapatid, maari din tayong manalangin habang naghihintay.
Marami sa atin nasasayang ang oras sa paghihintay. Tama po ba? Katulad ng ngayong pandemya, di ba? Pagkahaba-haba ng pila, lalo na ngayon, sa mga bangko, bago ka makapasok sa bangko, sa mga restaurant, sa mga government institution, tulad ng pinagawa ko doon sa civil registrar, no? Dahil may ikakasal nga po ako sa Sabado, by 1 oras bago ako nakapasok sa haba ng pila. So ito yung pagkakataon na sa halip na mainip ka sa kahihintay, bakit hindi natin kausapin ang Diyos? Transform that wasted time into something meaningful. Yes. Kesa naman masayang, kesa naman magmukmok, kesa naman maasar at magalit ka sa kahihintay, why not transform your wasted time into something meaningful? Praise God. Hallelujah. Amen. Pray. Pray for the people you expect to encounter that day or the task you need to accomplish o sa trabahong ibinigay sa iyo upang matustusan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Or you may count your blessings because they were everywhere and make those minutes count. Praise God. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Ha? Kesa naman sasayangin mo yung oras mo sa mga chismis, sa ML, sa mga gadget. Praise the Lord. Transform your wasted time into prayer, kapatid. Kausapin mo ang Diyos. Marami tayong nasasayang na oras sa bawat araw po natin. Marami tayong inaaksayang oras sa mga walang bagay na pakinabang. Bakit hindi natin ito gamitin sa kapakinabangan? In that way, hindi tumitigil ang iyong panalangin. Hindi humihinto ang iyong panalangin. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Sumunod, kapatid, umawit tayo ng isang awit ng papuri. Maaari tayong kumanta. Why? Because praise is the highest form of prayer. Ang pagpupuri ay isang mataas na antas ng panalangin. Kung hindi mo magawa na ikaw o nanginawa ka o kumbaga para bagang nababagot ka sa isang panalangin, gamitin mo ang isang awiting makalangit. Sabi ng James chapter 5 verse 13, mayroon bang isang tao sa inyo na nasa problema? Hayaan silang manalangin, may masaya ba? Ipaawit nila ang mga awit ng papuri. Praise God. Kadalasan ay isip natin ang pagdarasal bilang kung ano ang gagawin kapag kailangan natin ng Diyos upang ayusin ang isang bagay o kung hindi tayo nasisiyahan. Ngunit hinihimok tayo ng Biblia. Hinihimok tayo ng banal na salita na manalangin sa lahat ng oras. Praise God. Amen? Na para bagang gawin itong literal sa pamamagitan ng pakikinig sa mga awiting pagsamba habang kumakanta ka, ihandog mo ito sa Diyos bilang iyong panalangin. O mas mabuti na bumuo ka ng iyong sariling kanta at umawit ka. Walang nakikinig kundi ang Diyos. Kaya huwag kang mag-alala kung wala ka sa tono, kung wala kang boses. Kapatid, praise God. Hindi dahilan na tayo hindi marunong kumanta. Hindi dahilan na sintonado ang boses natin. Praise God. Gaya na sinabi ko po sa inyo, puso, nasa puso. Kahit sintonado yan, basta't nasa puso yan. Pakikinggan ng Diyos yan. Hallelujah. Amen? Kaya, ang awiting papuri
ay isang bagay na minimiti ng Diyos sa buhay po natin sapagkat ito ay isang mataas na uri na antas ng panalangin. Because in our praise to God, God inhabit the praises of His people. Yes. Ano ba ang nagpabagsak sa wall of Jericho? Hindi ba ang pagpupuri? Kumanta sila, nagpuri sila. Bumagsak ang pader ng Jericho. Paano ba nakatakas? Paano ba nakalag? Hindi pala nakatakas. Paano ba nakalag ang tanikala kina Pablo at kay Silas nung sila ay ikinulong? Wala naman silang ginawa kundi umawit. At nang umawit sila, nayanig ang kanilang paligid. Lumindol. Hindi ko lang alam kung dahil pangit ang boses ni Pablo at ni Silas. Praise God. Pero ganun pa man, ang Diyos ay ipinagkaloob ang kanilang kahilingan. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya, kapatid, umawit tayo ng pagpupuri. At ika-anim, mga kapatid, at panghuli. Praise God. Paano natin malalaman na tayo nananalangin ng walang patid? Itigil ang pagsasalita ng sandali. Sa halip, makinig lang. Matthew chapter 6 verse 7, at kapag nananalangin ka, huwag kang magpatuloy sa pagsasalita tulad ng mga pagano, sapagkat iniisip nilang maririnig sila dahil sa kanilang maraming salita. Hindi ho paramihan ng salita ang panalangin. Ang bilang ng mga salitang ginagamit mo sa panalangin ay hindi mahalaga. Dahil ang panalangin ay tungkol sa Diyos at hindi tungkol sa atin. Nakita nyo si Elias? Nung siya'y nakipaglaban sa mga propeta ni Jezebel, ang daming ritual na ginawa ng mga propetang ito, hindi tumugon ang Diyos nila. Samantalang si Elias, mga kapatid, isang simpleng panalangin, isang maikli na panalangin, agad-agad ipinagkaloob ng Diyos ang hinihingi niya. Samantalang yung mga propeta ni Baal, sinugatan pa nila ang kanilang mga sarili, nagsasasayaw pa sila, nag-iiyak pa sila, nagsisisigaw pa sila, pero walang tumugon. Pero nang si Elias na, ano lang sabi ni Elias? Ipakita mo, O Diyos, sa buong Israel na merong isang Diyos na buhay at makapangyarihan. Ganun lang ang kanyang panalangin. Bumaba ang bolang apoy. Praise God. Hayaan mo ang iyong sarili na pag-isipan ang pagiging malapit sa Diyos. Magtiwala na siya ang iyong parating kasama. Huwag imonopolyo ang dialogo, ngunit gugulin ng ilan sa iyong oras sa isang simpleng pag-upo at pamamahinga sa kanyang presensya. At tandaan na ang pinakamahusay na pakikipag-usap ay mayroong dalawang panig. Two-side po yan. Ngunit wala kang maririnig na kahit na ano kung hindi ka titigil upang makinig. Paano mo maririnig ang sasabihin ng Diyos sa iyong panalangin kung ikaw lang ng ikaw ang nagsasalita? Kaya kailangan po medyo, mga kapatid, makinig din po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, purihin ang Panginoon. So ito po, mga kapatid, ang mga kaparaanan upang makatiyak at makasiguro po tayo na ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga hihingin at ipapanalangin. Tulad ng isang babae na humihingi ng katarungan para sa kanyang anak. Ang sabi ng masamang hukom, ibibigay ko na ang kanyang hinihingi. Baka hindi ako tigilan ng kapaparito. Babagabagin pa niya ako araw-araw. Kaya sinabi ng Panginoon, kung ang masamang hukom na yan ay nakapagbigay ng katarungan, ako pa kaya na inyong Diyos ang hindi magbibigay ng ganti sa mga anak niya na tumatawag araw at gabi. Pakinggan po ninyo,
mga kapatid, araw at gabi. Praise God, hallelujah. So, ito po mga kapatid, ang ikalawang hakbang. Ang panalangin tinutugon ng tiyak ng Diyos ay panalangin ng isang matuwid, panalangin ng tuloy-tuloy. Prayer without ceasing. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita ngayong umagang ito. Mula po sa bansang Canada, batiin po natin ang isang mapagpalang gabi, Sister Beth at Brother Ray Ramirez ng Canada, at ganun din po ang inyong mga anak na kasama nyo riyan, ha? Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Yeah, sabi nga po ni Sister Lily Pangilinan, yes, ako po, kahit naliligo, amen. Parehas tayo, Sister Lily. Kahit anong ginagawa ko sa loob ng banyo, naliligo o anuman, praise God, ay kausap ko palagi ang Diyos. Abay, napaka-importante na habang naliligo, nakikipag-usap sa Diyos. Malay nyo, madulas kayo, no? Marami nang nadisgrasya sa loob ng banyo, marami nang binawian ng buhay sa loob ng banyo, sa loob ng CR. Kaya importante po, no? Sa unang patak pa lamang ng tubig sa shower, ay umuusal na kayo ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen, amen. Praise God. Wala pa sa kalahati ang ating share. Praise God. Mag-share na po kayo mga kapatid. Bukas po, ikatlong bahagi po tayo. Ang tatalakayin po naman natin, ikatlong hakbang para po tayo ay makatiyak at makasiguro na ibibigay ng Diyos ang inyong mga hinihingi at ang inyong mga dinadalangin, ipagkakalob nyo na that your prayer will be granted by God immediately. Praise God. Ang ikatlo ay panalangin nakaayon sa kalooban ng Diyos. Hinding-hindi siya tatanggi kapag yan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya at kapag yan ay nakaakma at nakaayon sa Kanyang kalooban. Praise God. So yan po mga kapatid, ang ating pong tatalakayin bukas nga ng umaga. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos ka araw na ito na muli ay patuloy po tayong nakapaglilingkod sa Kanya, sa kabila po ng pandemya ang ating pinagdaraanan ay mas lalo tayong inilapit ng Diyos, pinaglapit sa isa't isa at mas lalo tayong nagkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoong Diyos through this program, Praise God. So ngayon po, dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan ngayong pong oras na ito. Hallelujah. Pero bago po yan, batiin po muna natin ang isang maligayang kaarawan, yung ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan kahapon. Di po natin sila nabati. Bagamat bumati po tayo sa mga may kaarawan, ay in general po yung pagbati natin. Pero ngayon, batiin po natin Sister Jessie Castillo. Belated happy birthday, Sister Jessie. At sa ating pong member ng band na si Brother Al Mendres Morales ng isang maligayang kaarawan, at isama na rin po natin ang aking pong nanay sa pananampalataya, nanay po sa buhay Kristiyano, praise God, 96 years old, ang may-ari po ng Jesus Our Wisdom Christian School, ng isang maligayang kaarawan kay Nanay Lourdes Sanggalang. Para po sa inyo ito, Nanay Lourdes, Sister Jessie and Brother Al, at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Imagine, 96 years old, praise God, alive and kicking, malakas pa, wala man lamang maintenance. Happy birthday to you. Yan po ang ating nanay, na si Nanay Lourdes Sanggalang ng Jesus Our Wisdom Christian School. Happy birthday and let's
Here's Sister Jensen and Brother Al. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen! Hallelujah! Praise God! Sasama po natin sa panalangin ang ating mga kapatid, Sister Bea Nonato, na ngayon po ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. At ganoon din po, Sister Mia Nonato at Brother Ronnie Atendido. Sama rin natin sa panalangin si Rufino, Rogelio, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, and Arian Costales. At ganoon din po si Rowena, Red, Morgan, and Connor Meriman. Sama rin natin sa panalangin si Sheila May Ariza, Mary Joy Mendoza at Kit Mendoza. At ganoon din po si Marilyn Estonato Foster, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Silda Rosales, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdestan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa Lopez and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Brother Ray and Sister Lilibet Ramirez and family, Brian Bembiahe, Rosel Domingo, Yepremia Conje, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chat, George Teodoro, at si Mami Remy Costales. Sama rin natin ang mga kabuhayan, mga businesses ng ating mga kapatid, ang Skyhawk GPS, Rebling Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Crisket Enterprises, architectural firm ni Architect Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily Pangilinan, at car rental services ni Brother Fred Lopez at Brother Lloyd Nebres. Sama rin natin sa panalangin ang Bimbis Lutong Bahay at ang Providence Memorial Plan ni Sister Ningning Moreno Ragasa. At pasalamatan din natin ang Diyos sa matagumpay na pinagdaanan po na operasyon ni Brother Bob Yuson Atendido, ha? Victoria, glorifica el nombre de Jesús. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katiyakan at kasiguruhan na kami po ay palagi mong dinirinig sa aming mga panalangin. Na kung kami, O Diyos, ay patuloy at hindi kami hihinto sa pagtawag at paglapit tulad po ng aming pong ginagawa ngayon, Panginoon. Paulit-ulit po namin itong binabanggit sa iyo, O Diyos, sapagkat kami naniniwala na darating ang panahon na ito'y ipagkakaloob mo sa bawat isa na amin po, Panginoon, na patuloy na itinataas sa iyo. Salamat, Diyos, sa mga kapatid namin na pinagpala mo ng panibagong taon sa kanilang buhay. Sila na mga nagsisapit sa kanilang mga kaarawan, O Diyos, patuloy ang dalangin namin, Panginoon, na iingatan mo ang kanilang mga kalusugan at marami pang taon ng kaarawan ang iyong ipagkakaloob sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa matagumpay na operasyon ng aming kapatid na si Brother Bob. Ikaw nga, O Diyos, ang tunay na namagitan sa mga manggagamot na ginamit mong instrumento. Hinawakan mo ang kanilang mga kamay upang sa gayon ay maging matagumpay ang operasyong isinagawa sa buhay po ni Brother Bob. Kaya naman ang dalangin namin ngayon ay ang madalian at mabilisang recovery po ng aming kapatid mula sa kanyang operasyon. At patuloy, O Diyos, na siya patuloy mong iingatan at gagabayan ang kanyang kalusugan. Sa umagang ito, binanggit ko, Panginoon Diyos, ang mga pangalan ng mga taong mayroong mga mabibigat na suliranin sa kanilang mga kalusugan. Sila na ang kanilang mga pinagdadaanan ay ang mga cancer, Panginoon, sakit sa puso, diabetes, mga nerves and arthritis, Panginoon Diyos. God, pati yung mga
COVID-19, O God, ngayong umagang ito. Sumasampalataya po kami at nananalig na Ikaw ang Diyos na maglalapat ng makalangit na kagalingan at himala sa kanilang mga katawan. Pinapawi po namin sa pangalan mo, Panginoon Diyos, ay inuutusan namin ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman na lumayas at umalis sa kanilang mga katawan, at inaangkin po namin, Panginoon Diyos, ang isang makalangit na himala at kagalingan sa buhay ng iyong mga anak na ito. Walang imposible sa iyo, O Diyos, sapagkat ang pangalan mo ay higit sa alinmang pangalan na ito ng mga may sakit, ng mga sakit, Panginoon Diyos. Ngayong umaga, O Diyos, maging yung mga kapatid namin na ang kanilang kahilingan ay para sa kanilang mga mahal sa buhay, na mabuksan ang kanilang mga puso, makilala kanila, tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Mangusap at bagabagin mo ang kanilang puso, Panginoon Diyos, na sila, O Diyos, ay magsuko ng kanilang buhay at tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagpapala at biyayang ipinagkakaloob mo. Sa mga kapatid ko na nakatutok ngayong umagang ito, nanonood sa kanilang mga tahanan, God, nawa ang mga napag-aralan po namin ay patuloy, O Diyos, na mai-apply po namin sa aming mga buhay, na magawa po namin sa araw-araw ng aming buhay, bawat oras, minuto, sandali ng aming buhay, ay naroroon na kami patuloy na tumatawag sa iyo at nakikipag-usap. Pagpalain po ninyo ang mga kabuhayang aking nabanggit, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maglagat at magdala ng maraming mga kliyente, customers sa kanilang mga kabuhayan, Panginoon, upang sa gayon, O Diyos, ay dumaloy ang biyaya at pagpapala sa kanilang sambayanan. At makatulong po sila sa kanilang mga empleyado, Panginoon. Kaya naman, ang lahat ng biyaya ay aming inaangkin. Right now, O God, we declare financial breakthrough, financial blessings and financial stability, and we rebuke, Lord, yung pong sumpa ng kahirapan, Panginoon Diyos. Inaangkin po namin ang lubos-lubosang biyaya at pagpapala ay dadaloy sa iyong mga anak na walang humpay at tigil sa panalangin. Salamat po. Ingatan ninyo ang aking mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, Panginoon, lalo na ang aking may bahay na araw-araw, Panginoon, ay pumapasok sa kanyang trabaho. Panginoon, i-cover mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay. Ilayo mo po siya sa COVID-19, maging ang aking anak at apo na si Zaira at si Desmond, Panginoon Diyos. Ang mga in-laws ko, Panginoon Diyos, na nagtatrabaho bilang frontliner, God, ingatan niyo po sila, maging ang mga pamangkin po. God, pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na nasa gitnang silangan, na isa rin frontliner, Sister Lisa Domingo. Patuloy mo po siyang pagpalain ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya. Ganon din po si Brother Arnel Alpon at ang kanyang pamilya, Brother Jun Soribio, Marvin Soribio at Mario Soribio. At ganon din po ang aming kapatid na nasa Dubai, si Sister Mary Grace Romido Enriquez, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga sambayanan. At ganon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa Canada, Panginoon, ang Quinto family. Lord, pagpalain mo po ang mag-asawang ito, O Diyos, sa kanilang buhay. Ingatan niyo po sila sa kanilang kaligtasan, sa kanilang kalusugan. Ganon din po ang Zobrepenia family, Sister Leia Rosa Santos family. Praise God. Ganon din po ang Kalikdan family, Sister Memia Tupas Napulaw, De La Cruz family, Kahala family. Praise God. Hallelujah. At ganon din po, Panginoon Diyos, ang aming kapatid na Sister Nice Dominguez at Brother Emil Dalipe ng Scotland. Lord, patuloy at patuloy ka na magpakahayag sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Glory to God! Amen! Mga kapatid, salamat sa Diyos na buhay ngayong umagang ito. Sa problema ay 28 viewers, 17 shares. ito
kaya magkakapareto, no? 28 viewers, 28 shares. Yun ang aking nilapitan. Tuwing nailan. Kaya nga mga kapatid, sa himig po ng tugtuging ito ay nais ko pong ipaabot sa inyo ang ating pong paanyaya sa ating pong misyong gagawin sa darating na linggo, ang ating pong Christmas gift giving para po sa mga less fortunate members ng Sa Diyos Walang Imposible. At tayo nagpapasalamat sa isang kapatid na nagpauna na kay Sister Lily Pangilian sa mag-asawang ito, kay Brother Albic at Sister Lily, na nagpadala na ng kanila pong ibibigay sa ating mga kapatid na nangangailangan ng kanilang tulong para po sa kanilang Noche Buena, para po sa darating na Pasko. Mabigyan ba lang man natin ng simpleng handa ang ating mga kawawang kapatid na naapektuhan ng pandemya? Ano po, nawala po silang talagang namang mapagkukunan na mapagsasalu-saluhan. Maatim ba natin na tayo nagsasalo-salo samantalang may mga taong naapektuhan? Kaya para mawala po sa atin itong damdaming ito, ay magkaloob po tayo, magbigay po tayo ng tulong sa mga nangangailangan. Sa gayon ay maging masaya ang inyong Noche Buena! Kaya December 20, walang Christmas party, meron tayo Christmas gift giving. Nang sa gayon ay makatulong tayo sa mga nangangailangang member ng Sa Diyos. Hindi lamang sa Las Piñas, kundi maging yung mga member natin sa Calamba, sa Muntinlupa, sa Katarungan Village, sa Green Valley. Magpapaabot po tayo ng pamasko maging doon sa San Pedro, Laguna. Ang mga sangay ng Sa Diyos Walang Imposible Ministry. Mamaya po ang inyong lingkod ay nasa Jesus Our Wisdom Christian School. Inanyayahan po ako ng may-ari ng school, kaya panalangin po natin ang pag-iingat ng Diyos sa inyong lingkod. Sa kahirapan ay walang sa karamdaman. Huwag niyong kalilimutang sumubaybay bukas. Napakahalaga po ng ating pong ipagpapatuloy. Ikatlong bahagi po tayo, part 3 ng ating pong tema, Prayer Granted. At paano makatiyak na tayo po ay magkakaroon ng panalangin tutugunin at pagkakalooban ng Diyos. Praise God, panalangin naaakma at naaayon sa kalooban ng Diyos ang susi. Shout out kay Nanay Chuchi Yuson, kay Mami Chuchi Yuson at kay Mami Lourdes Tan. Praise the Lord, hallelujah. Tumatawag kanina si Mami, hindi ko sinasagot dahil naka-live tayo. Sa problema'y humarap para bang wala itong katapusan. Ilang araw na lang, Pasko na mga kapatid, Pasko na, 8 days, 8 days. Nilapitan, tuwing nailaasay. Good evening, Sister Chiki Nadia ng Canada. Isang mapagpalang gabi diyan sa inyo, kay Edson at kay Leia at sa iyong mga anak na sina Jed, Isabel at Nat. At pakibati na rin sa iyong mga tita na nariyan, ha? Praise God, hallelujah. Kailan pa ba ito matatapos? Bawat
walang caroling ngayon. Pwede online caroling. Pati Christmas party online na rin. Kaya doon sa mga inaanak, no, na hindi bawal na rin ang magpunta sa mga ninong at ninang. Kaya ang tip ko po sa inyo mga inaanak, no, ang tip, magbukas kayo ng GCash para diyan na lang padadaanin ni Ninong ang inyong mga pamasko sa GCash. Sa kabutihan mo. Kaya na, binibigyan ko kayo ng tip. Mga bata, gamitin nyo ang account GCash ng inyong mga magulang at i-text si Ninong ng inyong GCash account. Lagi forever. I-PM mo si Ninong ng Merry Christmas. Sabay, doon sa ibaba, ilagay mo ang GCash account mo. At kung yan ay mga regalo, pwede naman padaanin yan sa mga Lala Move o sa anumang mga carrier tulad ng Grab. Okay, yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, baka gusto nyo hong magpadala ng mga tulong para po sa ating pong Christmas gift giving sa ating mga less fortunate members. You can send it to money remittance like Western Union or bank to bank. No? Pwede po kayong mag-PM sa akin para po maibigay ko po sa inyo ang bank account ko. Para po sa gayon ay doon po ninyo maipadala ang inyong tulong na nais nyong ibahagi sa lahat ng mga nangangailangan ng ating tulong para po sa darating na Kapaskuhan. Praise God. And through our GCash account, 0920-436-9922. 0920-436-9922. Bueno, pansamantala, ako po ay magpapaalam sa inyo. Bukas ay sama-sama po muli tayo sa pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Now, signing off just for this day. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating pong sambayanan. At ganun din po ang kanyang pagliligtas ay babaunin po natin sa pang-araw-araw na paglalakbay at saan man tayo magpunta. At ang pakikipisan at pakikisama ng kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin upang sa gayon ay magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan ng ating mga puso at ng ating mga isipan. Praise God! Manatili po tayong ligtas, malusog, at matibay at matatag. At huwag magdadalawang isip na lumapit at dumulog sa kanyang banal na trono upang kamtan ang awa tabag sa panong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. God bless everyone. To God be all the glory. Bye-bye! Maharap